Representative ng City Hall, kailangan natin sila? Alam niyo na kung bakit? Mabuti nang nandoon sila sa Pilipinas. Mas marami yung aswang doon sa aswang. Nandoon yung mga aswang. Okay. Cebu! Bohol! Leyte! And Samar. Palawan? Okay, nagkakalat na po. Nagkakalat na naman po ang BP nyong Impactitan Jablita. Nabisit siya sa akin. Iiyak ako. Sabi niya, huwag kang umiyak. Sabi niya, Alam mo, kaya nga po alam nyo, ito po yung dahilan natin kung bakit po talaga kailangan isulong ang portrait. Kita mo katangahan ni Chis Escudero. Ito yung mga bagay na kailangan natin isulong yung portrait. Kasi nga, ito tignan nyo po, nagkakalat pa. Nagkakalat pa ang isang maka-China. Di ba? kasi, diba, sinusubukan natin huwag umiyak, diba? Pero nandiyan pa yung, and then even sobbing is not allowed. Oh, really, Marami po nagtatanong sa akin, teka bago natin talakayin to, dugtong natin to muna. Ito po ayan. Ang Filipino-Australian Community po, Accountability and Peace, Sara Duterte, not welcome here. Wala pong, ang pumunta po dyan ay mga 50 person lang. Tinataboy po si Sara dyan. Ngayon, ang balita namin, nakipag-coordinate siya sa mga rallyista, yung mga makakaliwang grupo, para punuin, nagbayad-bayad na naman sila. Para meron sumigaw-sigaw, at sumuporta sa kabaliwan ng hayop na yan. Ayan po, let us gather at Parliament steps at 3 p.m. then march to State Library of the program at 4 p.m. Kasi po ang balak niya po talaga, kausapin ang parang siguro nalaktawan ni Pulong, kakausapin niya yung Australia, kasi po nanliligaw, kaya rin nagta-travel si Sara, nanliligaw sila, kasi yun na lang po option nila, interim release para sa tatay niyang manyakis na kulubot ang ethics. Naghahanap po sila ng mapapupunta ng tatay nilang kulubot yung ethics. Hindi siya pinansin. Hindi po siya pinansin at hindi po dinedma. Diba? Ngayon po, nagsagawa sila ng rally. Hinarang po ng mga overseas OFW natin diyan dahil nga po ang Australia galit na galit po kay Sara. Hindi po siya katulad ng mga taga-Qatar na tatanga-tangang mga OFW na akala mo may-ari ng bansa na mga nangangatulong lang, mayabang pa. Diba? Oh. Ngayon, ito, marami po nagtatanong, bakit po ba lagi pong si Sara ay nakaupo, yung bangko, tinatayuan niya, yung upuan. Marami po nagtatanong, di ba? Hindi yung madalas na tanong, ba't gano'n? Para siyang tanga. Tanga po talaga. Di ba? Tanga po talaga. Tanga po talaga. May kakayang tanga. Di ba? Upuan, tatayuan mo. Hindi ka naman ng bobo.
Hindi, ang totoong dahilan po niyan, para hindi po kayo malito, ang totoong dahilan po niyan, yan po ay ginagawa nila, ginagaya niya yung tatay niya. Ayan po ang dahilan niyan sa mga nalilito. Sadya po yan. Yan po ang tinatawag na style. Marketing. Bakit marketing, Yolo? Natatandaan niyo po si Digong, ang marketing po niya ay naka-checkered na polo. Yan po ang ano ni Digong, naka-checkered na polo at hindi niya daw pinapalitan hanggang sa umupo siya. Ay umalis siya sa Malacanang. Ngayon, eto po si Demonita Impactita, yan po ang tinitrend niyang style. Yan po ang pinapakita niyang style. 'Di ba? At saka parang sinasabi niya pa na yung nakaupo, mas mataas pa siya doon. 'Di ba? Yung nakaupo, mas mataas siya isa John. O kaya po in short, ginagawa niya po yung marketing strategy niya na matatandaan po ng tao. Ano ba yan? Inuubo na naman ako. Matatandaan po ng tao. Yan po. Kumbaga yan ang pinalit niya sa polo shirt ng tatay niyang abnormal na katulad niya. Kaya, ayun po yung mga nagtatanong ngayon, alam nyo po, ginagawa nilang trendy style yan, marketing nila, para yan na po ang pagkakakilala kay Sara. Kumbaga, para naman kay Sara, yung nakaupo ay mas superior pa siya. Eh, mas superior ka talaga, awa ka ng China eh. We're celebrating the rendition of a former head of state. Alam nyo, sa ranking, sa hierarchy, doon sa atin sa Pilipinas, former heads of state, meron yan silang some sort of protection. And we did not see that in the case of President Duterte. And then we go to ICC. In terms of complementarity, ibig sabihin po ba sila ay isang justice system? Yung bansa natin, Australia and the Philippines, merong sariling justice system. Nakita na natin, bago siya naging presidente, merong investigation, merong hinukay sa Davao City, merong public inquiry na nangyari. Nandun lahat ng mga Davaoenyo, pinatawag, umaten. Pero meron bang kahit isang kaso na na-file dahil sa sinasabi nilang war on drugs o dahil sa DDS? Wala. Naging presidente siya. Tumuloy ang pagtatanong at pagsasabi na merong kamalian na ginawa. Meron bang kahit isang kaso na final sa korte natin? Sa dami-dami ng mga final na kaso from 2016 to 2022, kahit isa, wala. Kahit isa man lang na sabihin natin na biktima ng EJK. Meron? Pero wala si President Duterte. Dahil meron lang nakita na pag-abuso ng mga pulis. Bobo ka talaga eh. Ang bobo mo talaga eh. Wala talagang alam to. Ito ba yung gusto niyo maging presidente? Tanga.
Alam nyo mga DDS, patahimikin nyo na mabunganga nito. Nagkakalat eh. Nagkakalat na lang to. Sa bawat presidente, sa bawat legasiya ng presidente, makikilala ka sa legasiya mo. O, pinagmamalaki nyo yung war on drugs dati. O, pinagmamalaki nyo yung war on drugs. O, maganda sa sinasabi nyo. Eh kaso natamaan, mga mahihirap, natamaan, puro mga poorest of the poor. Oh, eh ngayon, namatayan sila. Hindi mo na control yung emosyon nila, yung gagawin nila, dahil sila ang talagang namatayan eh. Wala ka lang pakialam kung nakita nila na ang ICC ang pinakamabisang paraan para matugunan ang hustisya ng pagkamatay sa pamilya nila. Ang masama doon, yung tatay mong tanga ang nagbigay ng pulisiyang war on drugs. Ang yabang pa. Pakabobo mo naman. Oh. 'Di ba? Nag-hearing si Babalina. Anong sabi ni Babalina? Bakit hindi dito? Anong sabi ni... Alam mo, saludo talaga ako dito kay DOJ Secretary Remulla. Shoutout DOJ Secretary Remulla. Nakukuha yung respeto ko todo sa inyo. Ano sabi? Dapat pinatawag nyo rin po dito ang mga biktima ng war on drugs. Nag-file po sila dati, tinabla sila ng hustisya dito. Oh, ibig sabihin, pag tinabla sila ng hustisya, hihinto na sila. Hindi sila huminto. Nakakita sila ng International Criminal Court. Boba! Bobo mo! Which was properly decided in Philippine courts. Lumapit na nga sa Philippine courts. Tignan mo yung hearing ni Babalina. Boba! Tanga! Natapos ang termino ni Pangulong Duterte. Wala na siyang power, wala na siyang authority, wala na lahat. Oh, Dahil bago na ang wala na siyang power, wala na lahat, pero may power siya sa ethics. Di ba? Pero yung ethics niya, hindi na into yung power. Kasi nga, binabayo niya daw yung, sino? Yung kanyang personal babae. Kaya nagselo si Anilet. Pangulo, meron na kahit isang kaso na na-file, Davao City o kahit saan man sa Pilipinas. Wala. Pero bukas ba ang ating mga korte na tumanggap? Oo. Libre ba? Ginawa na yon, tatanga-tanga ka. Ginawa na yon. Oh. Ginawa na yon. Ginawa na yon. Huwag mong ilanse. Sila na tumanggap without undue influence from former President Duterte na tumanggap ng kaso. Yes. Yes. Dahil bukas ang mga korte. So hindi dapat nakikialam ang ICC. Dahil we have fully functioning judicial courts from the lowest level up to the Supreme Court. Pangalawa, Hindi rin dapat nakikialam yung tatay mo. Di ba? Sa local government. Kasi yung tatay mo, pinakailaman yung local government. Ang local government ang dapat nag-i-implement sa bawat lugar na nasasakupan niya. 'Di ba? Kaya nga may local government, mayor. Pero yung tatay mo, pinakailaman yung local government. Pinakailaman yung judicial system. Hindi nag-implement ng due process. Boba. Basic eh. Basic. Basic talaga pag ganito kalabnaw yung utak eh. 'Di ba? Dapat hindi nangingailam din yung tatay mo. Dapat sinasagot mo rin yon. Yung nag-implement ba yung tatay mo ng due process? Kasi ang pinakamasaklap na nangyari talaga, pinatay.
Walang due process kasi kung may due process, papasok yung judiciary. Hahatulan, lilitisin, pero sila, daig pa nga yung sa totoo sin, di ba, lagi ko sinasabi sa inyo. Daig pa po yung nasilya electrica ka. Kasi yung nasilya electrica ka, or na lethal injection ka, dadaan ka sa judicial process. Hihiring ka, i-arraign ka, lilitising ka. Eto wala. Pupuntahan ka sa bahay, tatadyakan yung pinto. Pag tinanong at pangalan mo, ikaw ang natukoy, patay ka. Di ba? Kaya Sarah, wala nang naniniwala sa iyo sa totoosin lang yung mga pinagawa mo. Akala yata na itong mga to na yung kadunong ng mga tao, makokontrol pa nila. Makokontrol nyo na lang talaga yung mga kulto nyo. Jurisdiction. Oh. Hindi na po tayo membro ng ICC. Umalis tayo being a member of ICC in 2017, I think. Yes, umalis tayo. So, kapag umalis ba, hindi ka nahabulin? Hindi. Kasi nga, ang option talaga ng mga founding members na member ng ICC, kapag umalis ka, hindi ka absuelto. Kasi nga, para ma-absuelto ka, ang tanging option mo ay umalis. Given the fact na yan. Given the fact sa kanila yan. Di ba? Given stated fact yan na para tumakas ka, aalis ka. Kahit saan naman eh. Para tumakas ka, aalis ka. Pero hindi naman porket umalis ka, hindi ka na responsable. Kasi kaya nga umaalis ka para takasan mo. Di ba? Hindi ganun kabobo ang ICC na katulad ng mga Duterte family. Oh. Yun ang doon kayo nagkamali. Di ba? Inamin ni Harry Roque na at ni Sal Panelo na umalis sila dahil takot na yung tatay mo dahil nagpadala na ng mga sulat ang ICC na kung di mo iimbestigahan yan, kami mag-iimbestiga. Anong ginawa ng tatay mo? Sumulat si Sal Panelo na withdrawal. Pinasa ni Roque. Oh. Wala kayong lusot. Hindi ko lang alam kung tama yung number ko, yung year ko. 2017. Kailan sila nag-imbestiga? Nag-imbestiga sila 2 years after ng withdrawal natin sa ICC. Siyempre, mag-iimbestiga sila. Siyempre, alam ka namang nangyari 2016. Iimbestiga mo yun 2015. Siyempre, after the crimes committed na pala, ito ka mag-iimbestiga. Siyempre, tatanungin nila, ba't kayo umalis? Nagpadala sila ng sulat, ang pinalit nyo, umalis kayo. Boba ka naman. Nagpadala nga yung ICC ng notice. Ang sabi, imbestigahan mo ang mga patayan ng extrajudicial killing sa Pilipinas. Anong sinagot ng tatay mo? Pag-alis ng ICC. Siyempre, alam nga namang stop nila yung nakita nilang probable cause na ang ICC nakakita ng probable cause na ang tatay mo ay nagsasagawa na ng malakihang pagpatay dito sa Pilipinas. Kaya tinuloy nila yung investigasyon kahit acquitted kayo. Kaya nga sabi nun, hindi kayo maliligtas. Ang unang investigasyon ay since member kayo ng ICC pababa. Kasi nga iba yung pinalit ng tatay mo, pinalitan ng tatay mo ng pag-alis, hindi investigasyon. Boba! Hindi pwede yun. Bakit? Kasi ibig sabihin, pwede ka na mag-imbestiga for all eternity.
kung wala kang period na hanggang saan ka lang. Mali ka na naman dyan. Hindi eternity pabalik. Hindi hanggang 1981. Iniimbestigahan lang nila yung complaint. Nakapaloob doon 2011. Oh, yung nasa Davao pa. Oh, kung ano yung nakapaloob doon sa complaint nila Trillanes at mga biktima ng EJK, yun ang iimbestigahan, boba. Bakit naman, parang hindi talaga abogado eh. Bakit naman iimbestigahan simula nang namatay ng 1980s, 1970s? Siyempre, yung kung ano lang yung nasa complaint, kung ano lang yung written complaint, yun lang ang iimbestigahan, boba. Napaka-basic eh, pinapagulo niya eh. Oh, kung ano yung kinomplaint nila Trillanes at EJK victims, yun ang iimbestigahan 2011, 2016, 2015. Oh, anong to eternity sinasabi mo? Eternity, yung katangahan mo. Pwede mag-investiga. There was a case, a previous case in the ICC na nagsabi ang ICC na hindi na pwede. Dahil lampas na. Kahit hindi man sila member ng ICC, ang Pilipinas, pero lampas na tayo sa panahon na pwede mag-imbestiga. And so dapat ang ginawa ng ICC, hindi nila tinuloy ang investigation, hindi nila tinuloy ang kaso. Pangatlo, kung napapansin nyo, sino lang ba ang kinakasuhan ng ICC? Yung mga African countries. Lahat ng cases doon. Alam nyo ang kasama ni PRD? Mga black na French-speaking. Doon, sa loob. All African countries. Si PRD lang ang first Asian. Eh di congratulations, di palakpakan natin. Oh, eh di congrats. Di ba? Di ba? Congratulations. Bukod sa pinaka-corrupt na presidente, meron din tayong isang presidente na breaking the record na pumasok sa ICC. Congratulations. Isang record na naman ang naitala. Na kinasuhan ng ICC. And so, we ask, bakit walang Western cases? Diba? Dahil yes, ma'am, hindi nila kaya. Hindi nila kaya ang mga kahapon lang may binomba na bansa. Diba? Ilan ang patay doon? Ay, hindi na natin alam. But I'm sure may mga patay doon. And ano ba sinabi ng ICC? Wala. So bakit sila nakikialam sa isang presidente na ginawa lang niya ang trabaho niya para sa bayan? Pang-apat, ma'am, it is clearly politically motivated. Panahon yon ng kampanya. Panahon yon na nagsisimula si Pangulong Duterte lumabas para mangampanya sa kanyang kandidato ng PDP. Pumunta na siyang Hong Kong para sa kanyang mga senator candidates. Meron ng mga schedule at plano sa pangangampanya. At dahil meron tayong insecure na administration na ang gusto gawin ay magturo ng ibang tao sa kawalan at kamalian nila,
Nakakaya na si Sarah, putik. Ako nahihiya dito eh, alam mo? Alam mo, ewan ko ako nahihiya sa ginagawa nitong hayop na to. Ay hinila nila si Pangulong Duterte para hindi siya makakampanya para sa kanyang mga kandidato. Para matabunan ang fight ha. At para para tanggalon si Inday Sara. Ambot bitaw, ngano? Ay ma'am, wala din po kasabot. Ngano si Inday Sara na lang man yun. Sana po. Tapos pagkahuman, mangutanan na po mo sa beauty secret. Naka, na parang abnormal, no? Grabe, no? Siya, ma'am. Anang murag si Tom Cruise pero dili. Complementarity, political, persecution, and, ma'am, some sort of discrimination. Because why only Africans? Why an Asian? Why not? Kasi nga, sira ulo tatay mo. 'Di ba? Alam mo, hindi ko alam ngayon lang po ako nakatagpo ng ganito kakapal na mukha na tao. Totoo lang po. Prangkahan na tayo. Ganito lang po ako nakakita ng ganito kakapal na tao. Robin, Aimee, Bato, Bongo. Makakapal ang mukha na itong mga to. 'Di ba? Kasi, alam niyo yon, parang wala silang respeto sa mga namatay. Alam mo yon? Wala silang respeto eh. Iniintindi lang nila pansariling interes eh. Hindi nila iniintindi yung mga resulta ng demonyong si Digong. Diba? Na kulubot ang ethics. Diba? Ang bobo talaga ni Sara. Putik, kung ito magiging presidente natin, putik, wala kang makikitang kinabukasan eh. Anong makikita mo kinabukasan dito? Sobrang tanga po eh. Alam mo yon? Walang respeto sa human rights eh. Walang respeto sa human sa nararamdaman ng isang ordinaryong tao. Parang sinasabi nilang okay lang yung mga EJK namatay. Okay lang namatay ang mga membro ng pamilya nyo. Parang ginaganon nila eh. The Western leaders. Diba? Bakit? Kasi tayo lang din naman ata ang bansa sa buong Pilipinas na kukunin yung kanyang ang tanga. Alam mo, ang tanga kayo. Kung hindi naging mamamatay tao yung tatay mo, maangas pa eh. Kill, kill, kill. Oh, kill, kill, kill. Oh, ngayon iiyak-iyak. Alam mo, Sarah, garapon na uuwi tatay mo. Doon na mamamatay. Sa ayaw at sa gusto ng pamilya mong mga tanga, doon na mamamatay ang tatay mong demonyo. Kahit ayaw mo, mangyayari yon. Wala nang opsyon. Yung interim release nyo, hindi na rin igagrant yan. Kahit anong pabibo nyo, tulong pa kayo ng China na ninong mo si Xi Jinping. Wala na, Sarah. Oh, wala na. Wala na sa inyo ang bara. Inaayos na ni BBM lahat. Oh, ikaw, samantalain mo na dahil pag natapos ang July, kahit tulong pa kayo ni Martires, wala nang pag-asa. Nakakahiya. Alam mo, nahihiya ako. It's shameful. Because, yes, ma'am. It's shameful because the world was watching and then they were completely taken aback that there is a government who will deliver
its citizen to a foreign jurisdiction to be jailed. Kung ako nga presidente, putik si Digong, dinala ko yan ng Iran eh. May naggegera, kung saan naggegera, doon ko dadalhin si Digong nakagapos. Oo, dadalhin ko yan. Wala akong pakialam. Diba? Oh. Tapos lalagyan ko rin ng kill, kill, kill. Nakalagay dito, kill, kill, kill. But, yung mga taong ganyan, hindi mo pinag-aaksayaan ng oras yan. Diba? Kaya nga sabi, ang basurang tinapon mo, babalik sa'yo. Yan na yun. In another country, when all of them are getting back all their citizens. So that is the ICC map. And then we go to the Philippines. Our favorite topic. Oh, yan. Eto na. Sisiraan niya na ang Pilipinas. Ganyan ang trabaho niya. Siraan niya ang Pilipinas. Siya na rin nagsabi, nanonood ang buong mundo. Siya na rin nagsabi noon. Ngayon, eto na, babanatan niya yung Pilipinas. Sisiraan niya yung Pilipinas. Ang dami-dami nilang sinasabi, napakaganda na ng ekonomiya natin. Tingnan nyo, pababa yung inflation, madaming investments. We are on our way to becoming from a developing country to the next level. Maganda siya tingnan sa papel, Sa papel daw. Maganda sa tingnan sa papel. Sara, lutang ka, tanga. Tanga ka. Kung gano'n ka katanga, lutang ka kasi, kaya hindi mo alam. Hindi ka kasi nandito, wala ka sa mga mababang antas ng buhay, kaya hindi mo alam. Ang alam mo lang, magnakaw. Kaya hindi mo ramdam. Diba? It looks good on paper, but you don't see it at all. Hindi nakikita. Yung 20 pesos nga yung mga magsasaka natatakot na eh. Ang dami ng supply ng bigas, tanga. Yung NFA, sinisisi na ng magsasaka. Nagtatakot sila kasi nga yung bigas natin, ang dami na kung bibilin pa daw ng NFA. Sabi ng presidente, huwag kayong kabahan, mag-produce lang kayo na mag-produce, kami bahala dyan. Boba ka! In the everyday lives of the Filipinos, there is nothing. Ito naman mga tiga-Australia, akala mo, yan na naman kayo, ay yayabang nyo. Hindi nyo alam, sinisira ni Sara yung bansa. Pag nasira yung bansa, mga tanga kayo, mga inutil kayo, mga tonto, kayo din maapektuhan, mga bobo. Kasangkot pa kayo sa paninira sa bansa natin, mga tanga. Pag nasira yung bansa, ewan ko kung sapat pa yung padala nyo, mga inutil. Mga bobo kayo. Nagtatrabaho kayo dyan, nangangamuhan kayo, akala nyo na naman kung sino kayo. Kinukonsinti nyo yung paninira ng bansa na itong Impactang Diablita. Pag nasira yung bansa, yung pinapadala yung 20,000, ewan ko kung sasapat, mga inutil. Tapos pag nagka-problema kayo, sa kayo lalapit? Hindi nyo malapitan si Sara, katulad dun 16 sa Qatar, na nakulong. Saan lumapit? Sa gobyerno.
tinulungan, galit pa. Mga kupal. Happening in Hoy, shoutout dyan sa mga tiga-Australia. Shoutout. our economy. Yung mayaman, mayaman pa rin. Yung mahirap, lalong naghihirap. Yung magnanakaw, nagtatravel pa rin. Diba? Diba? Ang galing, diba? Dapat nga, tama yung sabi sa FB, dapat to, Sara Travel and Tours. Anong sabi niya? Kawawa naman yung mga OFW sa Arab countries. Putik, nag-travel sa Australia. Galing. Yes? The poor is getting poorer. And you know, kapag sobrang dami ng mahihirap, tumataas talaga ang krimen. Because the lure of easy money is tempting them every day. Kaya dumadami Sa Davao ang nga eh. scammer. Ang Pilipinas. Oh, sa Davao, 'di ba? Ilang 33 years kayo? Konting ambon lang tumataas yung tubig. 'Di ba? Oh, sa Davao din. 'Di ba? Manang-mana sa tatay mo, ang daming rape case. Mag-ingat kayo, mga kababayan namin earning in dollars because target kayo ng scammers. Investment scam, tech scam, Yes. lahat na even fellow Filipinos. Oo. Kasi nga gawa ng tatay mo yung pogo. Bobo talaga. Investment scam, test scam. Oh, yun nga yun, Sara. Yung pogo, tanga. Wala na yun dito. Boba. Oh, target talaga. Kasi gawa ng tatay mo yun eh. Gawa ng tatay mo yung pogo eh. Ayun yung definition nun eh. Pogo, investment scam, tech scam, boba. Scamming, your kababayan. Drugs, petty crimes. Tatay mo na naman yan. Lahat yan. Oh, informal settlers. Tatay mo na naman yan. Puro tatay mo yung binabanggit mo eh. Makikita natin yan. Huwag na tayong lumayo, ha? Para, makatotohanan yung example ko. Doon na lang tayo sa bahay namin at yung kasama namin sa bahay. Yung kasama namin sa bahay ay mas mataas pa yung sweldo nila sa kung ano yung required ng batas. Sa atin, sa kasambahay, they're not part of minimum wage. Pero, ang sa amin, sa bahay, more than minimum wage ang binibigay namin sa kanila. Dahil nakikita namin yung pangangailangan nila. Nagpapaaral ng anak, nagbabayad ng kuryente, nagbabayad ng tubig, kasi nakikita din namin yung kuryente, yung bill ng kuryente namin, yung bill ng tubig namin. Nakikita din ng asawa ko yung gastos sa grocery. So, ibig sabihin, ganun din yon sa kanila, sa mga kasama namin. Pero, kahit na more than minimum wage pa rin sila, naghihirap pa rin yung pamilya nila. Pag tinatanong ko, ano ba ang problema? Ikaw ang problema.
Ikaw ang problema, magnanakaw ka. Ikaw ang problema eh. Tanungin mo yung sarili mo. Kung di ka magnanakaw, walang problema. Ang lagi nilang sinasabi, sobrang mahal ng mga bilihin. Sobrang mahal ng bigas. Anak na weting, bigas na naman, bigas na naman. Ano ba yan? Putik, sinasabi ko nga sa inyo, sa Japan, grabe ang bigas, tanga. Dito sa atin, nakakabili ka ng 20, 30. Huwag kang tanga. Sino bang hindi mababa ang bilihin? Ano gusto mo? Pamigay na lahat ng gobyerno. Ang tanga mo. Yan ang laging sinasabi sa akin ng mga kasama namin sa bahay. Oh. In fact, yung mga kasama namin sa bahay, pag sinasabi ko, kasi dalawa doon, graduate na ng college, ma'am. Nag-aaral sila. Pumasok sila sa amin, nag-aaral sila, graduate na sila ng college. Dalawa doon. Dalawa doon, natapos sa alternative learning system. So, meron silang equivalency for fourth year high school. Pag sinasabi ko yung dalawa, ma'am, maghanap ka na ng trabaho, day. Kay, magsige na lang ka, kauban sa balay, dinhi, wa na kay ginabuhat. Dagko na kay akong mga anak, ma'am, sa tinuod lang. Ang ako ang anak, 17 years old, 12 years old, ug 8 years old. Kinahanglan pa ba na og assistant? No, di na kinahanglan og assistant because we want them to be independent. Pero ang ilangang mga kauban, ma'am, dili manghawa. Anak ko, pag-apply na sa barko, sa cruise ship, pag-apply na sa hotel, because they're both graduates of HRM. And what do they say? Dili rami kay mas dako pa amo ang sweldo din kay kontra sa magtrabaho mi din sa Mandaya Hotel. Dili po din nga na, ma'am, oy. To the point na ang isa ningon siya, pwede ko nimo i-adapt na lang, mahimo na lang kung Duterte. So, wala na siya ginabuhat yun, ma'am, sa tinuod lang. Kanang makita ninyo sa social media, si Inday Mina, wa na na'y ginabuhat, ma'am. Kay dagko na akong mga anak, pero di yun siya manita og trabaho, kaysa mo to siya maglisod. Kung manarbaho siya. Kahit mahal daw kaayo ang panaliton. O niya, kinahanglan niya suportahan iyahang mama, iyahang papa, o iyahang mga igsuon, iyahang mga manghod. Pero, at yan ay mamanahin ng mga future generation of Filipino. O niya ka ng future, ma'am, diri lang sa takaron. O. Pero, bakit hindi natin nakikita? Mag-utang, ganito, example ha. Mag-utang ako. Kasi gagawa ako ng railway system from Tawi-Tawi to Apari. Diba? Mag-utang ako ng ganyan. Understandable. Kasi hindi mo naman yan kukunin sa sariling budget. Diba? It has to be a foreign-funded project. Pero bakit 16 trillion ang utang natin? And wala din tayong nakikita. Grabe, bobo, no? 16 trillion. Ang 7 trillion doon sa tatay mo, tanga. Ang bobo ni Sara, putik. 16 trillion, wala daw tayong nakikita. Ang tanga talaga nito. Ang utang natin, dati, ilang trillion lang. Boba, manig ka. Simula kay Emilio Aguinaldo.
hanggang kay Pinoy. 8 trilyon ang utang. Boba. Nung dumating yung tatay mo, nag-donate ng 7 to 8 trilyon. Alam mo ba yon? Ha? I-google mo. Ha? Alam mo ba yon? Dahil sa tatay mo, lumobo yung utang. Dahil ninakaw nyo. Nasaan ang inutang? Tanong mo sa tatay mong kulubutan etits. Tanong mo sa tatay mong kulubutang etits, saan nilagay ni Michael Yang, ni Bongo? Oh, tanong mo, saan yun nilagay? Oh, baka kasama pa yan yung mga... Kasama pa dyan yung mga ari-arian mo. Bayaran mo sa impeachment, makikita natin yan. Saan nilagay, makikita sa bank account nyo. Kasi dapat pag nagutang ka, may nakikita ka. Alam nyo, noong papunta kami dito, nagsakay ako ng Philippine Airlines. Tapos, sa Philippine Airlines, nag-advertise doon sa kanilang screen ang New Star Hotel. Tapos, doon sa ad nila, merong mga tourist spots ng Pilipinas. So, iba-ibang tourist spot. Pero sobrang nairita ako, hindi sa New Star Hotel, pero sa isang portion ng ad. Kasi, nakalagay doon, sa Tacloban daw, Bobo talaga. anong tourist spot niyo doon? Sanwanico! Ah, diba? Ano ba? Sanwanico Bridge! San Juanico Bridge. Tourist spot daw ang San Juanico Bridge. Alam niyo ba gaano kahaba ang San Juanico Bridge? 2.6 kilometers. Sobrang irritated ako. Paano naging tourist spot ang 2.6 kilometers na bridge? Alam mo, hindi siya naiiya, no? Sa Davao ba anong tourist spot? Meron tourist flood. Makinig ka, impacta. Tuturuan ka na naman ni ChatGPT. Ano ba ang tourist spot? Turuan natin ang mangmang. Ano ba ang tourist spot? Ang tourist spot ay isang lugar madalas pinupuntahan ng turista dahil sa ganda, kasaysayan. Boba, ha? Ulitin ko, ha? Dahil sa ganda. Sabihin mo nang hindi maganda yung San Juanico Bridge. Sabihin mo nang hindi maganda. Pero kasaysayan, kultura o natural na yaman ito. Ha? Pwede itong maging likas tulad ng bundok, beach, talon o gawa ng tao tulad ng historical landmarks, theme parks o museum. Tanga! Eto, bakit naging tourist spot ang San Juanico Bridge? Ang San Juanico Bridge ay naging kilalang tourist spot dahil sa isang pangunahing dahilan, ganda at arkitektura. Isa ito sa pinakamahabang tulay na may 2.6 kilometers. May eleganteng art-shaped truss design at tahimik ng tubig tanawin sa ilalim. Nagbigay ito ng magandang photo ops lalo na sa tuwing sunrise o sunset at smooth ang pagdaraan
paborito ng mga mahilig sa photography at pag-drive. Simbolo at cultural significance. Tinagurian ng Bridge of Love dahil ito ang nagdugtong sa Leyte at Samar, simbolo ng pagkakaisa ng dalawang rehiyon. Pinahalagaan ng mga lokal dahil may kasaysayan ito. Itinayo noong panahon ni Marcos gamit ang Japanese Oda at inaakala ring regalo sa kanyang asawa na si Imelda Marcos. Ang tanong ngayon, nakalipas ang 6 na taon ng tatay mong demonyong Etich Kulubot, anong mapagmamalaki mong tourist spot? Ano mo pagmamalaki mo? Meron. Siyempre, papalaga mga DDS. Ano? Rojas Boulevard. Stupidikan. Yung gawa ng tatay mo na pineking buhangin ng China doon sa Rojas Boulevard, ni hindi nga magawan tourist spot, impacta. Tapos ngayon, babanata mo yung San Juanico Bridge dahil ba't daw tourist spot? Kapag bobo ka, hindi mo talaga marirecognize yun kasi nga, bobo ka. Diba? Ang tourist spot kasi, tourist spot, hindi yan nadidefine na kailangan laging maganda. Ang tourist spot, hindi yan nadidefine dahil masarap picturean. Ang tourist spot, nadidefine yan sa madaming paraan, hindi lang sa maganda niya. Kundi minsan, nadidefine ang tourist spot, gaya na nga ng binasa natin, nadidefine po siya sa legasiya, sa kasaysayan. Ganun po ang tourist spot. At siyempre, sa katagalan, kasaysayan, katagalan. Yan po ay 53 years na. At pinagdugtong niyan ang Leyte at Samar. Yan po ang San Juanico Bridge. Na kahit ilang presidente walang nakagawa ng 53 years na tulay na still standing, mga tanga. Yung tatay mo nagpagawa ng Isabelang tulay, bagsak. 'Di ba? Kinurakot ng tatay mo. Bobo kasi kayong pamilya kayo, puro lang kayo magkanakawan. Sabi ko nga dito, gawin nyo yung nagawa ng Marcos, pamilya ni BBM, bago kami sumaludo sa inyo. Yung LRT, hindi nyo rin pwedeng angkinin yon. Dahil ang idealismo nun, kay BBM at sa tatay niya. Wala pa nakakagawang presidente na ganon. Walang nakakagawang presidente nun. Apo Lakay lang at Marcoses. Ang tatay mo ano nagawa? Pagnanakaw katulad mo. Diba? Yan ang masakit. Si BBM gumagawa na ng legasiya ngayon. Unti-unti, ang dami ng legasiya. Solar farm, 20 pesos na bigas, may parating pa tayong nuclear power plant, ang dami natin paparating. Meron pa tayo ngayon, mamaya i-react ko, ang Mindanao, tatambakan niya ng Starlink. Ang mga hindi naaabot ng mga estudyante, tatambakan niya ng Starlink internet. Sara, ikaw, anong nagawa mo? Nakawin ang pera namin.
Oh. Siguro tama si Arturo. Siguro total close kayo ni Robin, i-endorse mo yung cable car. Total pantanga naman yun, bagay kayo. Ang bridge sa China, papunta sa Shenzhen, papunta sa Macau, papunta sa Hong Kong. Gaano kahaba? 264 kilometers. Yun ang tourist spot. Ay, putik. Kailangan pala, bago natin matawag na tourist spot, mahaba. Eh di, ang tourist spot natin, NLEX. Diba? So, tourist spot na pala ang NLEX. Kaso, ang problema, Marcos pa rin yun. So, kailangan pala mahaba. O, di NLEX tayo, SLEX, TPLEX. O, ang problema, Marcos pa rin ang bagsak. Haba pala eh. O, di NLEX, SLEX, TPLEX. O, yan. Problema, Marcos pa rin yun. Wala kang lusot eh. Wala kang lusot. Babagsak ka pa rin sa proyektong Marcos. Biro mo sinisira, kinumpara mo, paborito mong ninong mo si Xi Jinping na China. Yun ang modernization. Yun ang infrastructure. Hindi ang 2.6 kilometers na San Juanico Bridge na ngayon, nagkakagulo pa paano ayusin. Putik! Ang bobo na nagsasabi na, bakit Putik, mga tanga ba kayo? 53 years na ang San Juanico Bridge. Ngayon lang ayusin. Hindi ba kayo? Putik, yung nga kay Digong 3 years hindi inabot. Bagsak ang tulay. Yung tulay sa Davao. Ginagawa pa lang. Bumagsak na. Maiya kayo sa balat nyo. Diba? Walang sumasang-ayon na tao sa'yo, alanganin sila. Walang sumasang-ayon eh. Diba? Walang, walang sumasang-ayon kasi nga, alam nila, tanga ka na. Kahit hindi maganda ang San Juanico Bridge, pero define na umabot na 53 years, considered na yan na tourist spot. Tanga! Bobo ka talaga eh. Yung sa Intramuros, yung simbahan doon. Oh, ang dami naman simbahan eh. Bakit tourist spot yun sa Intramuros? Kasi matagal na. Oh. 'Di ba? Hindi naman kagandahan yung simbahan sa Intramuros. Medyo luma na, pero tourist spot siya. Bakit? Kasi matagal na. Boba. Pakaboba na itong vice presidente natin. Sinisiraan yung Pilipinas. Ang tourist spot para sa kanya, magandang infrastructure. Hindi naman ganun nadidefine yung tourist spot. Ang tourist spot, may legasiya, may kasaysayan, may importanteng pinangyarihan. Hindi lang basta maganda. Oh, dapat yung sa Intramuros ang pangit-pangit. Hindi ko naman sinasabing totally pangit ha. Hindi na siya akma para sa mga simbahan ngayon. Pero nakita mo, pinupuntahan ng tao.
yung iba't iba pa nating mga historical diyan. Oh, pinupuntahan ng tao. Kasi nga sa kasaysayan. Oh, kayo, anong kasaysayan sa Davao? Baha. Hindi ko alam bakit hindi nakikita yon ng administration. Hindi tourist spot ang 2.6 kilometers. Ang 264 kilometers, yan ang tourist spot. Tama, walang sumasang-ayon sa kanya. Walang sumasang-ayon sa kanya. Walang sumasang-ayon. Sabi niya, pabubo ng pabubo to ah. Pabubo ng pabubo. Putek. Pabubo ng pabubo ah. Kanina maingay yung mga tao. Ngayon, pabubo ng pabubo na yung sinasabi nito ah. Talo na. Wala na yung mga audience, so hindi na sumasang-ayon eh. Umutang ka, gumawa ka ng 264 kilometers na tulay sa Pilipinas. Kahit hindi nagkailangan ng tulay, gawan mo ng tulay. Kasi 264 kilometers yan. Tulay. Diba? Cagayan de Oro, to Siquijor, to Dumaguete, tulay papuntang Cebu, Cebu papuntang Bohol, Bohol papuntang Leyte, sa Amar papuntang Bicol, yan. Romblon papuntang Marinduque, Marinduque papuntang Batangas, ala, tulayan mo yan lahat. Yan ang tourist spot. Yan daw ang tourist spot, put. Alam nyo, mga vlogger ng DDS, paano yung nakakayanan to? Putik, paano yung nakakayanan to? Ganito. Paano yung nakakayanan to? Pag ginawa mo ng tulay, tourist spot. Paano yung nakakayanan to? Philippines, the country of bridges. Yan ang tourist spot. Alam mo Sarah, pwede naman talaga tayong maging country of, pwede naman talaga dumami tulay natin eh. 'Di ba? Puti kung alam mo, ang tanga mo eh. Yung geography natin, isla nga tayo eh. 7,000 plus islands. And when it means islands, hindi dugtong-dugtong yan. Islands nga eh. 'Di ba? Islands nga eh. Oh, kapag islands means pag dudugtungin mo ang islands, gagamit ka talaga ng tulay. Bobo. Huwag niyo akong bigyan ng ad ng Pilipinas at sasabihin ninyo sa akin, tourist spot ang 2.6 kilometers. We're living in the 1970s. Grabe. Diba? Ekonomiya, maganda sa papel. Utang, na wala tayong nakikita kung saan napupunta. Grabe, kalat na kalat to. Isa pa yan, ma'am. Budget na hindi mo alam kung saan ginastos. Napupunta sa ayuda na napupolitika. Diba? Bakit? Anong gusto mo ba? Yung pera sa'yo lang? Damot mo naman. Diba? Ang damot mo naman. Gusto mo yung ayuda sa'yo lang napupunta, ninanakaw mo lang. Diba? Yung gusto niya, ang budget sa confidential funds lang nanakawin niya. Putik, alam mo, mabuti nga yung ayuda eh.
Putik nakikita mo, at least paano may pupunta sa tao. Putik yung pera mo, putik, hindi mo paliwanag. Yung pagkahuman ako, nga nag-Nature Republic na tanglak ilangan sa mainland. Waman lang gani sila kakita, waman lang gani sila nakareklamo, ngano ingana inyo to a foreign power that do not favor US or do not favor China. Yan na lang ang example natin kasi yan naman ang reality natin. Yung gitgitan ng US at China. Okay. We already won in the arbitral award. We already have an award from that case that we filed with using the UN Convention on the Law of the Seas. Mama Lalain, thank you. Tourist spot yata sa kanya yung G-spot ni Sulaika. Ikadiri. Nanalo na tayo dyan. Alam na ng buong mundo na sinabi sa arbitral award sa Pilipinas yan. And therefore, the only thing that you need to do is force the recognition and the implementation of the award through diplomatic channels. Oh, dahil sinabi mo sa tatay mo yan, tinapon niya sa basurahan eh. Bobo talaga neto. Bobo. Dapat sinabi mo sa tatay mo yan, tinapon niya sa basurahan, tanga. Hindi yung kikilingan mo, tama ba ang Tagalog ma'am? Kikilingan mo ang isang foreign power, papapasukin mo ang mga missile ng foreign power sa bansa mo na alam mong kinaiinisan noong kalaban niya na wala ka namang kinalaman sa gitgitan nilang dalawa. Nako, yan na. Ayan na po ang vice presidente nyo. Oh. Ayan na po ang vice presidente nyo. Lumalabas na ang pagiging inaanak ni Xi Jinping. Ayan na ang inaanak ni Xi Jinping. Alam mo, Sarah, wala ka pa sa gobyerno, nakakapasok na through Mutual Defense Treaty at Agreement ang USA. 'Di ba? Natanggal lang yan nang pumasok yung tatay mong demonyo. Natural at normal na ginagawa ng ating military at US military yan. True balikatan. Matagal na yan. Hindi pa kayo nagkukupal, mga Duterte. At bakit mo pa i-stopin yun? Ha? Matagal na yan, wala ka pa. Nagkukupal pa lang yung tatay mo. Matagal nang nandito ang Amerika. Ngayon, bakit mo sasabihin yan na ba't papapasukin yung missile? Kasama yun eh. Kasama yun. Di ba? Bilang allied forces, otomatiko na nandirito ang sandatahan ng allied forces mo. Hindi lang naman tayo. Nandyan ang Japan. Nandyan ang Taiwan. Nandun din ang Amerika. Kasama yan sa kasunduan bilang pagpoprotekta ng inyong circle. Boba! Diba? Ano gusto mo? Senyasan lang? Pare, tropa tayo ha. Diyan ka lang ha. Tawagin na lang kita pag kailangan kita. Eto na po. Pakinggan nyo pa ang pagdepensa sa China. That is not independent foreign policy. Yung problema natin sa West Philippine Sea do not make up our entire relations with China.
And so therefore, there is no reason for you to lean towards the US. You have to always stay in the middle because you are not a part of the bigger conflict. Oh, ikaw, tanungin kita. Ganyan. Nasa middle lang daw. Paano yung mga sundalo natin at Coast Guard? Naputulan na ng kamay. Hayop ka. Oh. Ano gusto mo? Anong gusto mo? Ginugulpi na lang tayo palagi. Ginugulpi tayo palagi. Stay in the middle, guys. Sasabihin ni BBM. Pinutulan ka na ng kamay. Stay in the middle. Anong gusto mo? Putik Pilipino tayo. Nasa dugo natin yung pagkatapang. Naubos ang lahi natin sa pagpaslang ng dayuhan. Tanga ka. Palibasa, lahi kayong incheck. Oh, naubos ang lahi natin dahil sa pagpaslang ng Banyaga, Espanyol, Kastila, ayan, Amerikano, Hapon. Naubos ang lahi natin. Hindi tayo umuyuko sa dayuhan, tama si BBM. Diyan naubos lahi natin. Tapos ngayon, sasabihin mo in modern times. Binupersa tayo ng China, gaganon lang tayo. Tanga ka! Diba? Ayan na po. Ganyan na po ang mangyayari. Sinasabi ko sa inyo, pag naupo ang mga Duterte, naupo si Sara Duterte, ayan na po ang senaryo. Yung future senaryo na mangyayari, eto na po. Kung sakaling maupo siya, yan na ang opinion niya. Hahayaan niya na bumalik uli ang China dahil magiging gitna lang siya. Ayan na. Ayan na yung nakikita nyo sa future president ng mga DDS. Ayan na yung idealismo niya na ibabalik niya ang China uli. Ganyan ba ang gusto nyo? Oh, kung ganyan ang gusto nyo, abay, good luck sa Pilipinas. Ngayon po, ngayon lang tayo nagkaroon ng presidente na may bagong barko tayo, dalawa. May missile tayong galing India. Meron po tayong bagong mga jet. Pandepensa. Hindi naman pandigma yan eh. If ever lang, gagamitin din pandigma. Pero iba pa rin ang may depensa. Tapos pag hindi naman ginawa ng isang pangulo yan, babanatan nyo. O, ngayon bumibili tayo ng normal po sa isang bansa magkaroon ng depensa. At nagpapasalamat tayo sa Pangulo at meron na tayong pandepensa kahit papaano. Biro mo nga yung BRP Sierra Madre natin, no? Kita mo? Kung gaano kabulok. Oh, ngayon hindi na tayo ganon. Maipagmamalaki na natin ang ating sarili kahit papaano. 'Di ba? Nagkaroon ng pagbili ang Pangulo sa South Korea, sa India, at may paparating pa po tayong Japan. Ganun na po tayo ngayon. Kaya hindi totoo yung sinasabi niyang hindi tayo nagde-develop. Grabe po. Pinapakita namin sa inyo yan. Nagkaroon tayo ngayon, no, ng isang barko na matatawag nating sa atin. Ganun na tayo ngayon. Tapos sasabihin niya, hindi ka mga ilang, middle ka lang. Middle mo mukha mo. You always stay in the middle. You are friends with US, yes? You are friends with China. No! We can never be friends with China. Dahil hindi niya tayo tinuturing na kaibigan, tanga. Ang kaibigan, hindi sinisira ang isang kapwa kaibigan in a normal way yan, in a normal situation. Diba? Hindi mo binabraso yung kaibigan mo para makinabang ka. Hindi ganon. Yes. And why not? Diba? And we are friends with Australia. We have very good bilateral relations with Australia.
In fact, we want to take it to the next level and forge stronger ties with Australia. And not just Australia, with other countries as well. So, I do not understand why is our independent foreign policy lost in the discussions. Dapat niyan, kaibigan mo lahat. Huwag kang kumampi. Dahil hindi mo naman ang problema nila. Hindi mo naman away ang away nung isa. Saan mo gagamitin yung missile? Sino ang gigera sa Pilipinas? Diba? Dapat yan, balanse lagi yung foreign policy. Ito, sinabi ko, kanento ko sa inyo kanina, di ba? Anong sinasabi ng kasama namin sa bahay? Mahal kayo ang panaliton. Diba na wala nang magsasaka ang Pilipinas? Dahil sobrang magastos. Grabe ka, ma'am. Mga vlogger na lang daw ang nasa Pilipinas. Ano daw magsasaka? Uy, ma'am, sandali meron ako nakita na content. Magsasaka siya, pero pinapakita niya kung ano yung buhay magsasaka. Ay, nakita nyo? Sobrang kawawa? Nakalimutan ko lang ang kanyang nakalimutan ko yung niya. Nagluluto siya para sa mga anak niya. EPA and DHA, wala ko ang agriculture natin. Problems of the Philippines are still your problems. And O yan, ayan lang po Tapos sasabihin niya pa dyan, sabihin ko na lang, na bakit daw buwibili ng missile. Ay, nako. Alam mo, Sara, ewan ko. hi friends, and not friends,